Nakita niyo ba apelyado ko? Tao po. Sorry. Dati ho, sabi ko, I am very particular of the name. Tao po. Nung ako elementary, galit na galit ako sa tatay ko. Sa dinami-dami ba naman ang apelyado, bakit tao po pa ang apelyado namin? Papasok ako ng school, pagtatawanan ako. Tao po. Ako'y naging tangkulan ng biro dahil sa apelyado na yan. Tao po. May ganda ba? Tao-tao po, may bahay na bato, buksan ng pintuan. Grabe talagang, kaya ako po'y naging basagulero. O hindi na makontain yung sama ng loob. Pero alam niyo, kung nakilala ko si Lord, month of January, first Sunday ng 1986, natanggap ko si Lord. Dahil sa apelyado ko. Si Jesus kumatok sa aking puso at sinabi niya, tao po. Sabi ko naman, tuloy po. At nung si Jesus ay tumuloy sa aking puso, binago niya ang aking buhay. The name tao po speaks of opportunity. It is a door. Magbubukas ang pintuan kapag ikaw ay kumatok. Ako po'y narito dahil sa opportunity na yan. Isang malaking opportunity na tumayo sa inyo pong harapan at maging daluyan ng pagpapala po ng Diyos. Amen. Tayo po lahat pong manalangin. Dakila po namin, Diyos, kami po'y magbabasa ng iyong mga salita. Kami po'y makikinig ng iyong mensahe. At minsan pa dalangin po namin, sa mga mensahe namin po maririnig, huwag nawa na kami po ay ma-inform. Bagkus, kami po ay ma-transform. Sa pamamagitan ng iyong mga salita, kami po ay tatahak sa landasin na nais mo pong tahakin namin. Gagawin po namin ang mga dapat namin gawin na pinapagawa mo po sa amin. Salamat po sa iyong papuri, sa iyong pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Palapa po natin ang Panginoon. Amen. Come on, the best clap of praise. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Woo! Jesus. Bago po ako nakakilala kay Lord, actually, kilala ko na siya sa pangalan. Kilala ko, alam ko na mayroong Diyos. Pero yung word na intimate, personal, hindi. Bago po ako na born again, bago ko po isinuko ang aking buhay sa Diyos, ako po ay isang lasenggero. Ako po ay isang baka maraming matakot. Pero, meron po bang bakas? Wala na. Okay. Malakas na ang aking loob. Ako po ay dating addict. Ako po ay member at naging leader ng fraternity gap. Ang mama ko kamuntik nang mamatay dahil sa akin. Naglalab ang mama ko. Merong naririnig sa likod, lumalagapak. Sinilit niya. Kitang-kita niya ang kanyang anak. Nalilisik ang mata. May hawak na paddle. Ang taas-taas. Nakabuelo. Yung tao, blindfolded. Kita-kita ng mama ko kung paano na parang pinapatay namin yung tao. Hindi na, ang mama ko naihi. Kaya naalala ko, nung nag-worship tayo, ihi ako. Naalala ko mama ko, napaihi. Sa takot ko, baka mapaihi ako po'y pumunta doon. Napaihi ang mama ko. Di na makapagsalita. Nakita siya ng kapatid ko. At naririnig niya yung naririnig ng mama ko. Nakita ng adik ko. Ako pala yun. Nilapitan ako
Lumabas kami, umalis kami, umabla kami ng pwesto. Ako po'y nagbilanggo. Ako po'y matakot sa akin, ha? Ako po'y Ako po'y nagbubukas ng computer. Nagbagong taon po ako sa loob ng kulungan. 6 hours lang. Nagseserena ho ng bagong taon. Ako ho, inihimas ko malamig na bakal. Pero alam niya, paglabas, high five. Tol, sikat ka. Nagkulong ka. Okay. Pag gumawa kami ng kabalastugan, sikat kami. Tol, naradyo ka. Sikat ka. Alam niyo, maraming panahon na ako po ay hindi nakakauwi ng bahay. Bakit? Sa kalasingan. At dahil po sa pagiging lasinggero ko, wala akong natapos. Naniniwala po ko ang mga lasinggero walang future. Walang patutunguhan katulad ko. Bakit? Tingnan niyo po ko. Ako po lasinggero. Kaya ito nga gawin din. Gawin akon. Pare, gawin akon, ha? Gawin akon. Pare, gawin akon. Ano pong nangyayari? Ang lasing, 1 step forward, 3 steps backward. Iso nga, haan nga makaawit. Hindi siya makapunta sa kanyang patutunguhan. Ganyan ang lasinggero. Ganyan ang buhay ko dati. Walang future. Kasi sinira ko. Blurred. Meron akong nakita, akala ko babae. Hindi naman pala babae. Blurred. Tapos ang problema pa sa lasing ganito. May dumana, sister. May dumana, sister. Sister. Ang kakatay. Pulutan namin, sardinas. Wala nang gamitan ng kutsara. Ito na. Inom! Pagkatapos, pamati pagkamayan sa iyo bago magkakamay. Kaya kung sino man ang pinakamabaho, ako yun! Noong araw. Alam nyo, makipag-usap ka na sa bagong gising, huwag lang sa lasing na lasing. Baho ng hininga. Hinahalo kayo kanyang sikmura kasama ng kanyang lahat nandun na. Ganun ang buhay ko dati. Walang future, walang patutunguhan. Hindi ko marating yung patutunguhan ko. Tignan nyo. Gusto niya ng puting bandaron. 1 step forward, backward, 3 steps backward. Pero mga lasinggero ngayon, matatalino na. Aba, patras! Patras kung lumakad! Alam niyo, pag patras ang lakad mo, kapatid, matutumba ka. Kaya maganda talaga ng buhay natin na kay Kristo. Dahil kapag ang buhay po natin na kay Kristo, maliwalas ang lahat, mapayapang lahat, mabango ang lahat, at higit sa lahat, punong-puno ng pag-asa. Buhay kay Kristo! Amen! Amen! Bakit ganito pong mensahe ko? Tingnan nyo, experiencing the power of God. What is the purpose of that power? Bakit kinakailangan nating maranasan ang kapangyarihan ng Diyos? Ito ba yung kapangyarihan